Kuya, pagod na ako. Gusto ko na muna magpahinga. Unting tiis na lang, Alvin, ha. May papagamot din kita pagkarating natin sa isla. Pwede bang huminto muna tayo, kuya? Ang sakit-sakit na kasi ng tuhod ko eh. Nangangalay na kasi, kuya. Ilapag mo muna ako riyan sa madadaanan nating waiting shed. O sige, ibababa kita rin sa waiting shed para makapagpahinga tayo saglit. Teka, o dahan-dahan sa pag-upo, ha. Huwag mo masyadong igalaw yung paa mo para hindi sumakit lalo. Malayo pa ba tayo sa pupuntahan natin, kuya? Medyo malayo pa, Alvin. Pagka malas naman kasi ng araw na to at walang tricycle na dumadaan ngayon, mas madali sana tayo at hindi na kita kailangan buhatin. Ay nako, kung kailan kasi mas kailangan, ngayong wala pa. Nabibigatan ka na ba sa akin, kuya? Ako yata nagdala ng malas. Hindi, Alvin, ha. Hindi ko sinabing malas ka. Ngayong araw ang tinutukoy ko. Tsaka, hindi ako nabibigatan sa'yo. Kahit kailan hindi ka magiging pabigat sa akin. Dahil kapatid kita. Ang akin lang sana may dumaan man lang na tricycle para mas mabilis tayong makarating. Di ba? Hindi na kita kailangan buhatin. Magkaiba yung nakasakay tayo sa tricycle kaysa sa naglalakad lang. Pasensya ka na, kuya. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nahihirapan ngayon. Hindi sana ako naging pabigat sa'yo. Alvin, huwag mong isiping pabigat ka, okay? Sisiw lang sa akin ang timbang mo. Ang gaan-gaan mo kaya. Ako pa ba? Tsaka, mas gumaan ka pa nga kaysa dati. Alvin, itong tatandaan mo. Higit kang mahalaga sa akin kaysa sa anong bagay. Mawala na ang lahat. Huwag lang ikaw. Kaya gagawa ako ng paraan para mapagaling ka sa sakit mong yan. Salamat, kuya. Dahil hindi mo ako pinabayaan at iniwan. Hindi kita pababayaan at iiwan, Alvin. Ikaw lang ang natira kong pamilya. Kaya hindi ako papayag na pati ikaw ay mawawala sa akin. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Kuya, paano kung hindi na ako gagaling? Anong gagawin mo? Gagaling ka, Alvin. Gagaling ka. Malaki ang tiwala ko sa Diyos. Alam kong pagagalingin ka niya sa pamamagitan ng isang albularyo. Kaya ano? Sapat na ba ang pahinga mo? Magsimula na tayong maglakbay. 5 taon na ang nakalipas. Simula nang namatay ang kanilang mga magulang sa isang trahedya. Parang sariwa pa rin sa puso ni Daniel ang sakit na dulot ng pagkawala ng kanilang ama at ina. Tanging si Alvin ang nakaligtas sa trahedyang yon. At 5 taon na rin itong daladala ang sakit. Namamaga ng husto ang 2 tuhod at hindi pa gumagaling hanggang ngayon. Maraming beses na silang nagpabalik-balik sa ospital para ipatingin ang kapatid. Ngunit walang makitang dahilan ang mga doktor kung anong uri ng sakit meron ang bata. Maayos naman ang resulta sa laboratorio na isinagawa kaya hindi makapaniwala ang mga doktor sa sinapit ng bata. Isa sa mga doktor ang naniniwala sa makalumang tradisyon ang nagsulsul sa kanila na ipatingin sa albularyo si Alvin dahil maaaring hindi ito basta-basta na sakit lamang, kundi kagagawan ng ibang elemento sa kapaligiran. Matapos ang 10 minutong pahinga, ay isasakay na sana ni Daniel sa kanyang likuran si Alvin. Ngunit natigilan siya nang may tricycle na paparating at huminto sa harapan nilang magkapatid. Si Dindo, ang kanyang matalik na kaibigan, simula pagkabata. "Uy, tol! Saan kayo pupunta? At kasama mo pa to si Alvin, ha?" "Punta kami sa pantalan, tol. Kaso walang tricycle na dumadaan Kaya binubuhat ko na lang tong kapatid ko." Nako! Swerte yun, napag-awi ako rito. Kaya pala parang may nagtutulak sa akin na dumaan dito dahil may nangangailangan pala ng tulong ko. Pero teka,
Anong gagawin niyo sa pantalan? Maliligo sa dagat? Ikaw naman talaga, oo. Sa lawak ng dagat malapit dun sa amin, sa pantalan pa talaga kami maliligo? Pambihira ka. Siyempre, sasakay kami dun ng bangka. Aba, bakit naman? Saan ba ang punta nyo? Huwag nyo sabihing pupunta kayo sa Isla Margarita. Nakuha mo, Tol. Kaya makikisuyo sana ako sa'yo na iatid mo kami ni Alvin sa pantalan. Pwede ba? Oo naman, ikaw pa ba? Pero Tol, nandito na rin naman tayo. Pag-usapan na lang natin saglit. Naniniwala ka ba sa albularyo nandun sa isla? Balita ko, baguhan lang daw at hindi kagalingan manggamot. Tsaka ang tamad daw. Ewan ko ba kung bakit nag-aalbularyo yun. Pero ayaw naman seryosohin ang trabaho niya. Ayos lang, Tol. Magaling man siya o hindi. Pupunta pa rin ako doon. Kailangan ko pa rin subukan. Magbabaka sakali ako magagamot ng albularyo si Alvin. Alam din naman natin na siya lang ang nag-iisang albularyo dito sa lugar natin. Kaya wala na akong pagpipilian pa, kundi ang pumunta ron sa isla. O sige, Tol. At dahil matalik kitang kaibigan, sasamahan ko kayo ni Alvin doon para may kahalili ka sa pagbubuhat sa kanya. Alam kong hindi biro ang mag-isang bubuhat, papunta at pabalik doon. Sigurado ka ba, Tol? Baka maabala kita eh. Baka may gagawin ka pa sa inyo, kaya baka hanapin ka ng nanay mo. Naku, hindi no. Nagpaalam ako kay nanay at tatay na maglilibang muna ako ngayon. Kahit ngayong araw lang. Day off ko naman sa trabaho eh. Ah, ganun ba? O tara na, isahin na natin si Alvin. Akmang bubuhatin na magkapatid ang bata nang may babaeng papalapit sa kanila. Mabagal itong naglalakad na tila ba nangangapa kung tama ang kanyang dinadaanan. Habang tinitignan nila ito, napansin nilang may isang binatilyong mabilis na lumapit at hinablot ang kwintas sa leeg ng babae. Naging mabilis ang mga pangyayari, kaya sandaling natulala ang mga binata. Sumigaw ang ali habang dahan-dahang napaupo sa lupa. Hawak nito ang dibdib na parang nahihirapang huminga. Ibinaba na muna nila si Alvin at dinaluhan ang babae. Tulong! Ninakaw ang kwintas ko! Tulungan niyo ako! Tulong! Miss, okay ka lang ba? Parang awa mo na. Kung sino ka man, tulungan mo ko. Kailangan maibalik sa akin ang aking kwintas. Naku, Tol, bulag yata siya. Pakiusap. Kailangan kong mabawi ang kwintas ko. Miss, ayos lang po ba kayo? Mukhang nahihirapan kayong humingi. Tol, tara tulungan na natin. Pakiusap. Yung kwintas ko. Yun ang lakas ko. Tol, pahiram saglit ang motor mo ah. Maaabutan ko pa yung snatcher na yon. O sige, Tol, ingat ka. Sumakay si Daniel sa motor. Pinaandar ito at agad pinaharurot. Sinundan niya ang kalsadang tinakbuhan ng binatilyong kumuha ng kwintas. Nilampasan niya ito, saka mabilis na huminto at bumaba. Dali-dali niyang nilapitan ng bata at hinawakan ng kamay nito upang pigilan. Napansin niyang nangihina ito at tila iniinda ang sakit sa kamay kung saan may mga paso. Walang pag-aalinlangan na inablot ni Daniel ang kwintas mula sa kamay ng bata. Nagulat ito at napaatras. Napatanong ang bata kung bakit hindi man lang naaapektuhan o napaso ang kamay niya. Bakit? Ito ba nakapaso sa kamay mo? Bakit mo naman kasi nablot doon sa babae? Alam mo bang masama ang magnakaw? Ang bata-bata mo pa, pero marunong ka na ng ganitong gawain. Huwag na huwag mong kahiligan na magnakaw at baka makulong ka sa mura mong edad. Humingi ng paumanhin ang bata at sinabing na pag-utusan lang daw siya ng hindi kilalang tao kapalit ang 200 piso. Pagkatapos ay umalis ang bata habang iniinda pa rin ang sakit sa napasong palad. Bumalik si Daniel sa kinaroroonan ng kaibigan at nakita niya na sobrang nanghihina na ang babae. Mabilis siyang lumapit
at isinuot sa babae ang kwintas nito. Ayos, tol! Mabutit na bawi mo ah! Oo nga, pero nakapagtataka. Nakita ko kasi, paglapit ko doon sa kumuha ng kwintas, napaso yung kamay ng bata. May mga sugat siya sa kamay. Samantalang ako, hindi naman. Walang nangyari sa kamay ko. Alam mo, tol, malamang palusot lang ng bata yon. Kasi nahuli siya nagnakaw ng gamit sa ibang tao. Hindi. Alam ko kung nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling ng isang tao. Totoo ang sinasabi niya, tol. Pakiramdam ko, may kakaiba dito. Ang kakaiba sa kanya ay isa siyang bulag at may lakas pa ng loob na umalis ng bahay na mag-isa lang. Dapat may kasama siya, kahit bata man lang naaakay sa kanya. Katulad niyan, may snatcher na bigla na lamang humablot sa kwintas niya. Abay kung wala tayo, malamang wala talagang tutulong sa kanya. Oh, galit ka na yan. Ay, hindi ah. Nagpapaliwanag lang. Ah, ganun ba? O sige pues, huwag ka na munang kumuda at mangus ka dyan. Hindi naman natin alam ang rason kung bakit nag-iisa lang siya. O ayun na. Ayun na tol. Nagkakamalay na. Miss, okay ka na ba? Tol, tulungan mo akong itayo siya. Paupuin muna natin sa tabi ni Alvin. O sige, daan-daan lang. Maraming salamat sa iyo. Kung sino ka man, hindi ko ito kakalimutan. Ay nako, miss. Huwag ka mag-alala. Makakalimutan mo rin siya. Tumahimik ka nga. Ang ingay mo talaga. Ah, miss. Pasensya ka na. Ganyan lang talaga ang kaibigan ko. Maingay. Pero mabait yan. Ah, miss. Ako nga pala si Daniel. At yung kaibigan ko naman na maingay ay si Dindo. Yang nasa tabi mo, siya ang kapatid kong si Alvin. Alam kong bulag ka, miss. Pero at least, alam mo na ang pangalan namin. Sayang, ang ganda mo, miss. Pero bulag ka. May asawa ka na ba? Asawa talaga kagad ang itatanong mo? Hindi pa pwedeng kasintahan mo na? Wala namang masama sa tanong ko ah. O baka naman umaasa ka na single siya. Gusto mo siya, no? Nalabat pair side ka, no? Hoy, tumigil ka! Ang ingay mo talaga. Nakakahiya sa kanya yung mga pinagsasabi mo. Wala akong asawa at wala rin akong kasintahan. Ganun ba? Pero bakit naglalakad ka mag-isa? Hindi ka man lang nagpasama sa kapatid o kaya sa nanay mo? Wala na akong magulang at wala rin akong kapatid. Ako lang mag-isa. Ganun ba? Saan ka pala pupunta niyan? Hindi kasi pamilyar ang mukha mo sa akin. Ngayon lang kita nakita sa lugar na ito. Sa Pantalan, pwede mo ba akong ihatid doon, Daniel? Anong gagawin mo sa Pantalan, miss? Magsiswimming ka rin ba doon? Ayun ka na naman sa kalokohan mo, tol eh. Malamang sasakay din ng bangka. Kita mo naman sitwasyon niya, oh. Gusto niya rin gumaling sa sakit niya. Ah, biro lang, miss ah. Alam mo naman masyado akong palabiro eh. Huwag mo seryosohin yung mga sinasabi ko. Ganito lang talaga ako. Kami nga rin eh. Pupunta rin kami sa Pantalan. Kung gusto mo sumabay ka na sa amin. Sige, maraming salamat sa inyo ha. Paalis na sana kami kanina eh. Sakto namang humingi ka ng tulong. O sige, tara na. Tatayo na sana si Rita, ngunit aksidente niyang nahawakan ang tuhod ni Alvin. Mabilis niyang binawi ang kamay dahil nakaramdam siya ng tila kuryente mula roon. Napagtanto niya na may sakit pala ang batang ito at iisa lang ang lugar na kanilang pupuntahan. Bakit po, ate? Wala naman. Tayo na. Sumakay sila sa tricycle at makalipas ang 10 minuto ay nakarating na sila sa maliit na pantalan kung saan may 3 bangka na nakaparada. Binuhat ni Dindo si Alvin pasakay sa bangka habang si Rita naman ay inilalayan ni Daniel upang hindi ito malaglag o mahulog sa tubig. Pinaalala ng driver ng bangka na may kamahalan ang singil nila kung sino man ang magpapatid sa isla
lalo na at hihintay nito hanggang makabalik ang pasahero. Sumang-ayon si Daniel at Dindo, kaya pinaandar na ng driver ang bangka. Pero bago pa man itong makaalis, ay may isang pasahero ang humabol. Uy! Mang Pablo! Sa isla ka rin ba? Oo. Kukuha ko ng halamang gamot para sa diabetes na misis ko. Kayo, saan ba ang tungo nyo? Sa isla din po. Ipapagamot ko po itong si Alvin. Nako, hindi mo ba alam na hindi na tumatanggap ng pasyente ang albularyo doon? Bakit daw po? Baguhan lang at hindi siya marunong manggamot. Hindi tulad ng mga nagdaang albularyo na isinasa puso ang panggagamot. Sabi ko na sa'yo, Tol eh. Ano, tutuloy pa ba tayo? Baka ba sayang lang ang pera mo sa pamasahe? Okay kami. Walang mawawala kung susubukan namin. Magmamakaawa ako sa kanya. Pero kung ayaw niya talaga manggamot, kahit bigyan niya lang kami ng mga halamang gamot, ayos na yun. Ako sa inyo, umuwi na lang kayo at baka mapahamak pa kayo doon. Lalo na to si Alvin. Ang balita ko marami raw mga mababangis na hayop sa isla na yon. Ikaw man Pablo, mag-isa ka lang din naman Hindi ka ba natatakot? Nasa malapit lang naman ang kukunan ko ng halamang gamot. Di tulad ng pupuntahan nyo. Malayo yun. Buo na po ang desisyon ko. Dadaling ko po si Alvin doon. Ikaw ang bahala. Alam mo na ang tama't mali. Halos 1 oras ang kanilang biyahe bago tuluyang dumaong ang bangka sa dalampasigan na nagsisilbing entrance ng isla. Pagkababa pa lang, agad silang namangha sa kagandahan ng paligid. Sa paligid, matatanaw ang maraming puno, mga maliliit at malalaki na nagbibigay ng maaliwalas na tanawin. Ang buhangin ay napakaputi at malinis. Walang kahit anong damo o basura na makikita mula sa dalampasigan. Ang tubig sa dagat ay napakalinaw. Kumikislap-kislap sa ilalim ng sikat ng araw. Higit sa lahat, presko at nakaka-relax ang simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanilang balat. O ano? Magiwahiwalay na lang muna tayo rito. Sige po. Mag-iingat po kayo, Mang Pablo. Salamat. Kayo rin. Mag-iingat din kayo. Ang ganda naman rito, kuya. Parang ang sarap tumira sa lugar na ito. Di ko nga inaasahan na ganito pala kaganda sa lugar na ito. Kabaligtaran sa mga kwentong naririnig ko sa mga tao. Pangit daw at masukal daw ang kagubatan. Kahit gaano pa kaganda ang lugar, pangit pa rin. Parang kulungan. Maluwag naman Paano naging parang kulungan dito? Malungkot lang siguro ang buhay mo dahil hindi mo nakikita ang mga nasa paligid mo. Magdasal ka na lang na sana kaya kang gamutin ng albularyo, miss. Manalig ka lang, nagagaling ka. Imposible ang sinasabi mo, Daniel. Walang imposible sa taong may taos-pusong pananalig sa puong may kapal. Nasasabi mo lang yan dahil wala kang alam. Teka, nalilito na talaga ako sa iyo, miss Hindi ka naniniwala na gagaling ka, pero nagpunta ka pa rin dito. Ano palang pakay mo sa lugar na to, miss? Bakit ikaw? Wala ka rin namang paniniwala sa kakayahan ng manggagamot dito. Bakit ka pumarito? Ano mo nalaman yan? Tsaka, sinamahan ko lang tong dalawa rito. Masama bang magmalasakit sa mga kaibigan? Hindi. Sige, mauna na ako. Muna lang siyang kausapin, tol. Baka may pinagdadaanan siya kaya ganyan siya magsalita. Hindi rin biro ang maging bulag. Kahit ikaw siguro ang lumagay sa kalagayan niya. Hindi ka rin basta-basta magtitiwala sa kung sino. Tama naman ako, di ba? Ito naman parang sa kanya ka pa pumapanig Paalalahanan lang kita na ako ang kaibigan mo at hindi siya. Tignan mo tong taon to. Alam mo ikaw, para kang bata minsan Nagsasabi lang siya ng totoo. Kasi yun naman talaga ang pagkatao mo. Mahilig magduda sa kakayahan ng ibang tao. Paano mo narinig yun? Sobrang layo mo na sa amin May lahi ka bang aso? At ganyang katalas ang pandinig mo? Bastos!
Ikaw nga baka may lahing bibe dahil lampa ka. Hoy! Namemersonal ka na ha? Tsaka paano mo nalaman na lang pa ako? Eh ngayon lang naman tayo nagkita. Aray! O ayan, sige, daldal pa. Munti ka na tuloy madapa. Pinatunayan mo lang, nalampa ka talaga. Hoy, sa akin ka naman kumampi oh. Kanina pa kita naaalata eh, umayos ka ha. Pero seryoso tol, may kakaiba sa babaeng yan. Napansin mo ba kanina yung nasa baryo tayo? Parang mahina siya sa kadahan-dahang naglalakad. Pero nung nandito na tayo sa isla, tignan mo, parang hindi na bulag ko maglakad. Parang hindi na nga kailangan ng tungkod eh. Kalalaking tao pero chismoso. Alam mo bang kaya ko ring ibato sa'yo ang tungkod na ito habang nakatalikod sa inyo? Gusto mo subukan ko? O kita mo na tol, narinig pa rin niya kahit pabulong lang ang pagkakasabi ko. Saka layo niya na oh. Paano nangyari yun? May kakaiba talaga sa kanya. Hindi lang parang, talagang meron. Sobrang weird niya. Narinig ko lahat ang mga sinabi mo, Dondo. Dindo, hindi Dondo, ang bulol mo. Alam mo kung ano ang Dondo sa amin? Yun yung uri ng hayop na may utak pero walang isip. Parang ikaw. Ano? Nakakailang ka na, miss ha? Papatulan na talaga kita kahit bulag ka. Huwag ka na lang kasi magsalita, tol. Lagi ka niya nababari. Bakit kasi hindi mo na lang siya alalayan? Papasok na tayo sa gubat. Baka may kahoy siyang maapakan at madapa siya. Ayoko nga. Ikaw na lang. As mo naman yan eh. Mas pipiliin ko pang buhatin tong si Alvin kaysa alalayan niyang weird na yan. Huminto mo na tayo saglit para makalipat sa akin si Alvin. O sige, gusto mo eh. Huminto si Daniel at pinalipat si Alvin kay Dindo. Pagkatapos ay lumapit siya kay Rita at inalalayan ang braso ng babae. Inobserbahan niya ang bawat galaw nito at namangha siya nang humakbang ng malaki ang babae para iwasan ang kahoy na nasa kanilang dadaanan. Napatingin siya ng mabuti sa mukha ni Rita at masasabi niyang bulag talaga ito at hindi nagpapanggap. Pero kanina pa niya napapansin ang mga napansin ni Dindo sa babae. Magkaiba ang galaw nito pagkarating sa isla kumpara doon sa baryo. May dumi ba ako sa mukha at panay ang titig mo sa akin, Daniel? Hindi ah. Pakiramdam mo lang siguro yan. Nakatutok ako sa daan eh. Huwag ka nang magsinungaling. Nararamdaman kong tinitingnan mo ko kanina pa. Paano mo nalaman? Nakikita mo ba? Nararamdaman ko lang. Siya nga pala, miss. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Ako si Rita. Dito ako sa isla nakatira. Pero dati akong taga San Sebastian. Taga ron ang mga magulang ko dati, kaso wala na sila. Itong isla ang bago kong tirahan. Dito ka nakatira? Paano? Bulag ka. Habang iniisip ni Daniel ang sagot ni Rita, nakarinig sila ng kakaibang ingay. Napalingon siya kay Dindo at kagad na nagtanong. Narinig mo ba yun? 12:00 na at may mga bagong salta ang isla. Bagong salta? Anong ibig mo sabihin? Basta, sumunod na lang kayo sa akin. Uy! Nakakakaba naman dito! Miss, may aswang ba dito? Meron. Sineryoso mo naman, pambihira ka oh. Nagbibiro lang naman ako eh. Hindi naman totoo yung mga nilalang na yun eh. Totoo sila, Dindo. Hindi mo ba alam? Ang sabi-sabi ng mga taga-baryo natin, yung mga natagpo ang bangkay at nawawalang mga tao ay posibleng aswang ang may kagagawan at hindi mga sindikato. Naalala mo ba yung binalita sa radyo at TV na nahuli ang isa sa mga kidnapper? Kinabukasan, wala na sa kulungan ng taong yun. Sus, nagpapaniwala ka naman at sabihin mo may kapit sa loob ang taong yun kaya sikretong pinakawalan. Hindi tuloy. Tapos, meron din nagsasabi na nakakita sila ng gumagalang nilalang na may malalaking pakpak dun sa atin. Kuya, nauuhaw ako. Saglit lang, Alvin ha. Kukunin ko sa bag ang tubig natin. Saglit silang nagpahinga bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Sinundan nila ang daan
batay sa direksyon na ibinigay ng mga taong nakarating sa lugar na yon. Ayon sa kanila, sa dulo ng daan, matatagpuan ang bahay ng albularyo. Mahigit 2 kilometro ang kanilang nilakbay bago nila narating ang nag-iisang malaking bahay na may 2 palapag. Ang ibabang bahagi noon ay gawa sa bato, habang ang itaas naman ay yari sa tabla. Kapansin-pansin ang kalumaan ng bahay, walang nakatira dito dahil walang halos gamit sa labas, maliban na lamang sa 3 upuan at isang maliit na mesa sa balkonahe. Kapansin-pansin din ang naglalakihang puno ng mga kahoy sa likuran ng bahay, habang nakapalibot sa bahay ang mga puno ng suha. Grabe! Sobrang layo pala dito. Akala ko malapit lang doon sa tabing dagat. Tsaka, mukhang wala namang tao eh. Tignan nyo, nakabukas pa ang pinto tsaka luma na ang bahay. Parang nakakatakot sa loob. Albularyo nakatira dito, tol. Anong aasahan mo? Malay natin, umalis lang para kumuha ng mga lamang gamot para magamit sa panggagamot, di ba? Parang may nakita po ako sa loob. Diyan po sa may pintuan. Malalaman natin yan kung may tao ba talaga. Tao po! Tao po! May tao ba riyan? Tao po! Wala naman eh. Walang sumasagot eh. Malakas na nga ang boses ko eh. Teka, ako naman, susubukan ko. Tao po! Magandang araw po! Yuhu! Tao po! Manahimik nga kayo. Nakakarindi ang boses nyo eh. Walang tao dyan sa loob, kaya walang sasagot. Sabi ko na eh, wala tayong makapala sa pagpunta dito. Malamang, nagtago na ang albularyo na yun. Maliban sa baguhan siya, tamad pa. Aray ko! Biglang nagreklamo ang binata nang maramdaman na may biglang humampas sa kanyang ulo. Hala, sinong pumalo sa akin? Malay ko sa'yo, ang layo-layo mo kaya sa amin. Ikaw ba, miss? Hindi kita abot. Hindi din. Pero sino? Ang sakit ng palo sa akin ah. Ala, baka minumulto ka na, kuya. Wala naman akong nakitang pumalo sa'yo eh. Anong multo pinagsasabi mo? Hindi ako takot sa multo, no? Tirik na ang araw kaya walang multo. Takot yun mabilad sa araw eh. Aray! Ano ba? Sino na naman ba ang pumalo sa akin? Ang ingay mo kasi. Kaya yan, nainis sa'yo yung multo na sinasabi mo. Pambira. Ngayon lang ako nakarinig ng multo na takot mabilad sa araw ah. Ang ingay-ingay mo kasi. Naririndi sa'yo ang multo. Magpahinga na lang kaya muna kayo. Paupuin niyo muna si Alvin at nangangalay na yan. Parehong nagtaka si Daniel at Dindo nang humakbang papunta sa balkonahe si Rita. Pinagmasdan nilang maigi ang ginawa ng babae at tila ba kabisado nito ang buong bahay. Muling napansin ni Daniel na para bang hindi bulag kung gumalaw si Rita. Sinundan niya ng tingin ang babae hanggang sa pumasok siya sa bahay. Kita mo na, tol. Hindi talaga bulag yun eh. Nagpapanggap lang. Parang nga. Pero nakita mo ba yung mata niya? Bulag talaga siya. Eh paano? Bakit ganyan ang kilos niya? Abay malay ko. Mabuti pa, manahimik ka na lang muna. Sige ka, mamaya, kalabitin ka na naman ng multo dyan. Ikaw din. Pagkasabi nun, muli nilang nakita ang dalaga na lumabas na may bitbit na pitsil ng tubig. Hindi naggagamot ang albularya sa araw na ito. Bukas pa. Mabuti pa dito na lang kayo magpalipas ng gabi. Para bukas magamot na yang si Alvin. Teka, bakit alam mo? Eh wala pa naman yung albularyo ah. Siya lang ang makakapagsabi kung magagamot ba agad si Alvin o hindi. Ako ang albularya ang hinahanap ninyo. Yung albularya na kanina mo pa nilalait, Dindo. Ano? Teka, ikaw yung albularyo? Aba, kalokohan! Ako nga! Bakit ganun? Pambira, hindi ko inaasahan to. Akala ko isang matandang babae ang manggagamot na yun. Matanda tapos baguhan? Alam mo, mahina ka talaga mag-isip, ano? May utak ka pa ba o sadyang wala na talaga? At sakit mo naman magsalita. Grabe ka naman sa akin. Di ba pwede nagtataka lang? Paanong ikaw ang naging manggagamot dito? Eh,
Bulag ka eh. Bihira lamang ang kagaya ko. Isang albularyong babae at mas bata. Pero tama ka, baguhan lang ako sa trabahong ito at tamad. Yun ang dahilan kung bakit wala ng mga tao ang nagpupunta rito para magpagamot. Dahil hindi rin sila naniniwala sa kakayahan ko. At dahil na rin sa kapansanan ko. Pero, bakit hindi mo sinabi kanina na nandun pa lang tayo sa baryo? Dahil nararamdaman ko ang iyong pagiging totoo at paniniwala na kaya kong pagalingin ang kapatid mo. Paano mo nalamang si Alvin na may sakit sa aming tatlo? Wala naman ako sinabi kanina. Aksidente kong nahawakan ng tuhod niya. Alam kong matagal na niyang daladala ang sakit na yan. Pero sinabi mong bukas na siya gagamutin. Bakit hindi ngayon na? Para makauwi na kaagad kami. Malalaman niyo bukas. Sa ngayon, pumasok muna kayo para makakain. Oo nga pala, ginagawa ko ito bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagtulong mo sa akin. Salamat, Rita. Pero may isa pa nga pala akong katanungan. Hindi mo kami kilala. Pero handa kang papasukin kami at pakainin. Hindi mo ba naisip na baka masama kaming tao? Kung masama kayong tao, hindi niyo ako tutulungan na mabawi ang kwintas ko kanina. Kaya alam kong mababait kayo. Maingay nga lang yung kasama mo. Daig pa ang bibig ng isang babae. Walang nagawa ang magkaibigan, kundi sundin ang sinabi ni Rita na dun muna sila magpalipas ng gabi. Pagkagat ng dilim, ay automatic na umilaw ang solar light sa loob ng bahay at sabay balkonahe. Hindi ganun kalakas, pero sapat na para makita ang bawat sulok ng bahay. Nasa loob ng bahay si Rita, Daniel at Alvin, habang si Dindo naman ay nagpapahangin sa balkonahe. Pinaalalahanan siya ni Rita na huwag tumambay sa labas, pero nagmamatigas pa rin siya sa kagustuhang magpahangin. Habang nagmumuni-muni, ay napansin niya na may dumaan sa harap ng bahay papunta sa likuran. Napatayo siya at sinilip ang parting likuran. Nakita niyang sumilip din yun sa gawin niya, kaya nagtago siya sa may puno. Maya-maya pa ay sinilip niya ulit yun at nagulat siya nang nasa harap na niya ang itim na tao. Napasigaw siya sa takot at nagmamadaling pumasok sa bahay at umakyat sa ikalawang palapag. Oh, ano nangyari sa'yo, Tol? Bakit ka sumisigaw? Namumutla ka na, oh. Para ka nakakita ng multo, ah. May nakita ako. May nakita akong anino sa labas, Tol. Hindi. Parang tao. Isang lalaking nakaitim. Nakatayo sa may puno tapos lumapit sa akin, Tol. Ha? Anino? Tao? Ano ba pinagsasasabi mo? Teka. Wala naman, ah. Totoo, Daniel. Kitang-kita ko ng dalawang mata ko. Nakatayo siya doon sa ilalim ng puno. Hindi gumagalaw. Pero parang nakatingin siya rito. Natakot ako kaya nagtago ako, Tol. Tapos pagsilip ko uli, Tol, nasa harap ko na siya bigla. Wala naman eh. Ikaw talaga, Tol. Baka pagod lang yan o kaya inaantok ka. Ano kaya kung matulog ka na? Kung ano-ano na nakikita mo eh. Hindi, Tol. Nakita ko talaga. At parang ano, Tol? Parang bigla siyang nawala nang kumurap ako. Baka si Rita lang yun. Alam mo naman, bulag yun. Baka napadaan lang at naligaw. Hindi, Tol eh. Nakita ko si Rita kanina bago ako umakyat. Nasa baba siya. At saka kung hindi siya yun. Daniel, maniwala ka naman oh. May tao talaga sa labas. Biglang lumangit-ngit ang lumang kahoy ng sahig sa ibabang palapag ng bahay na para bang may mabigat na hakbang na dahan-dahang naglalakad. Napalunok si Dindo at napatitig kay Daniel habang unti-unti silang kinikilabutan. Daniel, narinig mo ba yun? Oo, parang may naglalakad sa baba. Nakiramdam ang dalawa. Maya-maya pa, nakita nilang si Rita lang pala ang umaakyat. Sabi ko naman sa'yo, Dindo, huwag kang tumambay sa labas. Kung ano-ano tuloy ang nakikita mo. Rita, sabihin mo nga sa amin. Totoo ba ligtas kami rito? May mga multo ba dito sa isla? O ibang nilalang? May mga nilalang dito na hindi mo dapat gambalain.
Mababangis sila, pero hindi sila basta nagpapakita kung hindi mo sila tinatawag. Ligtas kayo rito, pero kailangan yung matulog na at huwag nang lumabas pa. Huwag kayong gumawa ng ingay at huwag niyong bubuksan ng pinto kahit anong marinig niyo. Kinabukasan ay maaga silang gumising at kumain ng agahan. Pagkatapos, dinala sila ni Rita sa likurang bahagi ng bahay kung saan nakahilera ang matataas na puno. Sa gitna noon ay may maliit na daan na kasya lang ang 2 tao. 5 minutong paglalakad ay nakarating na sila sa napakagandang lugar. Malaparaisong lugar. Sa gitna ay rumaragasa ang tubig mula sa talon. Sa gilid nun ay ang naglalakihang bato na may kakaibang mga hugis at sa likod ng talon ay may makikita na 2 bundok. Habang sa paligid ay puno ng maraming uri ng halaman at bulaklak kung saan maraming paru-paro ang dumadapo. Sa ibabaw naman ng mga puno ay may mga unggoy na naglalaro. Napakaganda! Sa TV lang ako nakakakita ng ganito kagandang lugar. Oo nga tol, maganda tong gawing tourist spot Sigurado ako mapupuno ng turista ang lugar na to araw-araw. Hindi ko gugustuhing mapuno ng tao ang isla na ito. Bakit naman, Rita? Basta. Doon tayo sa tapat ng malaking bato. May maliit na talon doon. Ilublob mo ron ang katawan ni Alvin. Ikaw din, Dindo. Ilublob mo yung mga paa mo roon. Naloko na. Bakit pati ako? Si Alvin lang naman na may sakit Alam ko na mabaho yung paa mo at hanggang ngayon hindi mo alam kung ano ang pampatanggal ng masangsang na amoy. Hala, sinong mabaho ang paa? Hindi Bilisan nyo at tumatakbo ang oras. Hanggang 11 lang pwede gamitin ang talon. Pagsapit ng tanghali ay magsisimula na yung uminit hanggang hapon. Huwag ka na mag-aksaya ng laway pa. Ayaw mo nun? May gamot na sa putok ng paa mo. Halika na. Paano yun nalaman ang tungkol sa paa ko? Ang tagal ko nang pinakalilihim yun Sinabi mo ba? Hindi Bakit ko naman isasali sa usapan na walang kwentang bagay na yun? Naamoy niya kamo. Ilang oras na nakababad sa tubig ang katawan ni Alvin at unti-unti ay nakaramdam siya ng kaginhawaan. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang katawan at ang tuhod ay nawala ang sakit. Pinipisil niya ang mga tuhod at natuwa siya dahil tuluyang nawala ang pamamaganon. Dahan-dahan niyang ginalaw ang mga paa hanggang sa tuluyan siyang nakatayo ng mag-isa. Kuya, nakakatayo na ako. Magaling na ang mga tuhod ko, kuya. Nakakatayo na ako. Oo nga Salamat sa Diyos at magaling ka na, Alvin. Halika, umaong ka na. Hala, isang himala. Ibig sabihin, okay na rin itong mga paa ko. Wala nang alipong Malamang, gumaling nga si Alvin na mas komplikado ang sakit kaysa sa'yo Amuin mo kaya yung paa mo. Kuya! Kuya! Alvin, ano nangyayari sa'yo? Rita, bakit nanginginig at natumba ang kapatid ko? Para siyang nakumbulsyon, tol. Bakit bigla na lang siya nagkaganyan? Rita, ano nangyari kay Alvin? Bakit hindi ka magsalita? Sabihin mo sa akin! Panahon na para masauli ang bagay na matagal nang nawalay sa lugar na ito. Anong bagay? At anong kinalaman ng kapatid ko sa bagay na yun? Saglit na nangisay-ngisay si Alvin at tumirik ang mga mata. Maya-maya pa ay may nagliwanag sa kanyang bibig at iniluwa ang puting bato. Isang makintab at maliit na hugis oblong. Nakamarka sa bato ang 3 elemento ng mahalagang bagay sa mundo: apoy, hangin, at tubig. Ilang saglit lang ay naging maayos na si Alvin at muling nakatayo. Akin na ang bato. Anong klaseng bato yan? Yan ang tinatawag na mutya ng proteksyon. Yan ang mutya na matagal nang nawalay sa islang ito. Kung isa nga yung mutya ng proteksyon, bakit sakit ang ibinigay niya sa kapatid ko? Bakit hindi na proteksyonan ng mutya na yan si Alvin mula sa sakit? Dahil hindi siya ang itinakdang tagapangalaga ng bato, Daniel. Ang mutya ng proteksyon ay hindi maaaring mapasa kamay ng kahit sino. May tamang taong nakatakdang humawak at gumamit nito.
Isa ito sa dahilan kung bakit ako nagpunta sa baryo. Ang kwintas ko ay may kakayahang maramdaman ang presensya ng mutya kapag nasa malapit lamang ito. Ngunit nung magkatabi kami ni Alvin, wala akong naramdamang kahit ano. Siguro ay dahil nasa loob mismo ng katawan niya ang mutya. Ngayon ko lang naunawaan. Kaya pala may kakaibang kuryenteng dumaloy sa katawan ko nang mahawakan ko siya. Pinaparamdam ng mutya na kailangang mailabas ito sa katawan ni Alvin at ako ang dapat gumawa nun. Kailangan ko siyang gamutin. Be, ang haba-haba ng paliwanag mo pero wala akong maintindihan ni isa. Nagkasakit siya hindi dahil masama siyang bata, kundi ang bato mismo ang naghahanap ng paraan upang makabalik dito sa isla. Nakapagtataka nga lang, paano napunta kay Alvin itong bato? 10 taon na simula nung nawala ito eh. 2 taon pa lang nun si Alvin. Nakahiga siya habang naglalaro. Pinaglaruan ko ang batong yan at sa kasamaang palad ay nahulog sa bibig niya. Sinubukan kong ipaluwa sa kanya pero nalunok na niya. Hindi ko sinabi sa magulang namin dahil takot ako mapalo sa katangahan ko na yon. Simula nun, nagkasakit na siya at hindi makalakad. Kaya pala walang makitang sakit ang mga doktor sa kanya. Pero ako ang huling may hawak nito bago ko naiwala nung nakatira pa kami sa San Sebastian. Lihim ko rin niyang kinuha sa bulsa ng pantalon ng lolo ko noon. Paano naman napunta sa iyo ang bato? Nahulog yan ng batang babae doon sa bakuran namin. Kung ganun, ikaw si Margarita? Ang kababata kong kaibigan na hindi na nagpakita? At ikaw si Daniel, ang anak ni Aling Preska at Mang Dionisio? Oo, tama ka, ako nga. Pero Rita, bakit ka nagkaganyan? Hindi ka naman bulag nun, di ba? Ipapaliwanag ko mamaya, Daniel. Sa ngayon ay bumalik na tayo sa bahay. Bilisan nyo! Bakit mamaya pa? Sabihin mo na ngayon. Nagpapasuspense ka pa eh. Nariyan na ang mga aswang. Naaamoy nila ang mutya, kaya bilisan yung tumakbo. Teka Rita, baka madapa ka. Alvin, humawa ka sa kamay ko, dali. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko ang aking sarili. Uy, sandali lang. Ano bang aswang? Magtatanghali pa lang ah. Walang aswang sa umaga. Ano ba naman kayo? Napalingon si Dindo sa bahaging bundok nang makarinig ng ingay mula roon. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang nagliliparan na parang malalaking ibon papunta sa kanila. Nagsisisigaw siya at kumaripas ng takbo kahit nakapaalang. Naiwan ang tsinelas niya sa talon. Kagad kinandado ang pinto at mga bintana pagkarating sa bahay. Hinihingal sila at halos hindi na makahinga dahil sa magkahalong takot at kaba. Ayos ka lang? Ang bilis mo tumakbo ah. Parang hindi ka naman bulag. May mga mata ako, kaya kahit bulag, nakikita ko ang paligid. Kahit ang mukha mo ay kitang-kita ko kung anong itsura. Ano ka mo? Bulag ka pero nakakakita? Ang gulo naman yata nun. Paano nangyari yun? Ano mga yun, Rita? Bakit may mga pakpak? Diyos ko naman, nakakatakot. Parang aatakihin na yata ako sa puso ah. Sila ay isang uri ng aswang na tinatawag na wakwak. May kakayahan silang magbagong anyo at magmistulang hayop para malinlang ang kanilang biktima. Kaya huwag kayong pakakampante. Ang kalahati ng islang ito ay sakop ng kanilang teritoryo. Nakatira sila sa likod ng bundok. Kuya, natatakot na po ako. Paano po kung pumasok sila rito? Huwag kang matakot, Alvin. Hindi makakalapit ang mga aswang sa bahay na ito. Napapalibutan ito ng mga puno ng suha. Isa sa mga bagay na kinatatakutan nila. Hindi nila kayang lapitan ang amoy at katas nito. Ol, anong klaseng lugar ba ito napuntaan natin? May aswang, may wakwak. Ayoko na rito, tol. Gusto ko nang umuwi. Hindi pa ako handang mamatay. Hindi pa ako nagkakajowa eh. Hindi na kayo basta-basta makakauwi. Simula nung pumasok kayo rito sa isla, binabantayan na kayo ng mga aswang. Paano po yung bangkero, Ate Rita? Hindi yun magagalaw ng aswang dahil takot sila sa tubig dagat. Sa kakahapon pa yun umuwi, lalo na at dito kayo nagpalipas ng gabi. Yun naman pala eh. Bakit dito pa kayo nagtayo ng bahay?
At hindi na lang doon sa tabing dagat para madali lang makatakas, di ba? Pero di ba, sa gabi lang sumasalakay ang mga aswang? Iyon yung mga napapanood ko sa TV. Ganun yun eh. Sila ang uri ng mga aswang na hindi takot sa araw. Umaatake sila kapag gusto nila. Lalo na ngayon, naaamoy ng leader nila ang mutya ng proteksyon. Gagawin nila ang lahat para makuha ito. Makakahawak ba sila sa mutya na yan? Hindi ba sila mapapaso? Oo, mahahawakan nila ito. Lalo na't sa kanila nagmula ang mutya na ito. Teka, paano sa kanila nagmula yan? Hindi ba yan galing sa mga ninuno niyong mga albularyo? Hindi. Ito ang proteksyon ng mga sinaunang aswang, kaya hindi sila basta-basta matatalo noon. Maging ang lugar na ito ay hindi orihinal na nagmula sa aming mga ninuno. Ang isla na ito ay pugad ng mga aswang. Pero dahil sa kasamaan at pagsalakay nila sa mga taga-baryo, ay pinagtulungan sila ng 4 na veteranong albularyo na antingero upang puksain. Hindi sila naubos at may mga nakatakas. Nagtatago sila sa likurang bundok ng islang ito. Nakuha ng mga ninuno namin itong kalahating lugar ng isla at tinirahan. Para na rin mabantayan ang mga kilos ng mga aswang. Pinili nilang dito magtayo ng bahay dahil narito sa paligid ang mga kasangkapang erbal na ginagamit sa panggagamot. Higit sa lahat, kailangan bantayan ng talon dahil doon nakatago ang isang mahalagang bagay. Nakakatakot dito. Makakauwi pa ba kami sa amin ng buhay? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Lalo't agresibo na ang mga aswang na bawiin itong mutya at hindi ko sila magawang labanan na mag-isa. Bakit? Isa kang albularyo, di ba? Sigurado may pinamana silang agimat sa'yo. May kapangyarihang kalabanan sila. Ikaw kaya mag-isang lumaban sa kanila doon, ha, Dindo? Ayoko, ba't ako? Hindi ko sila malabanan dahil hindi ako buo. Nahahati ako sa 2 katauhan dulot ng orasyong sumpa ni Lolo at Lola. Tinanggihan ko ang pagiging isang albularyo noon, kaya hindi ko lubos na magagamit ang kapangyarihan ng mutya. Kaya Barita ang naging pangalan mo. Kung ganun, nasaan ang nagngangalang Marga? Bakit wala kami nakikitang kasama mo rito? Napakatalino mo, Daniel. Wala kang pinagbago. Oo, siya ang may pangalang Marga at siya rin ang nakita ni Dindo kagabi doon sa labas. Si Marga ang nagtataglay ng karunungan at pursigido siya sa pagiging albularyo. Siya ang espiritong gumagabay sa akin habang nandirito ako sa isla. Higit sa lahat ay siya ang naging mata ko kahit saang sulok man ako magpunta sa lugar na ito. Kaya pala bigla ka na lang umastang nakakakita pagdating dito sa isla. Oo. Mamayang gabi, ipakikilala ko sa inyo si Marga. Pagsapit ng gabi, ay tinawag ni Rita si Marga at lumapit ang isang aninong babae. Kagad na himatay si Dindo nang makita ito. Isang anyong babae, ngunit purong itim ang katawan nito. Nagmimistula lamang siyang hangin sa araw at makikita naman ang anyo bilang isang tao sa gabi. Si Margarita ay lumaki sa bayan ng San Sebastian. Lumaki siya sa piling ng lolo't lola, ang mga magulang ng kanyang ina. Pero nung pumanaw ang mga ito, ay kinuha si Margarita ng kanyang ama at dinala sa isla. Siya ang natitirang tagapagmanang albularyo sa kanilang lahi. Ngunit ayaw tanggapin ni Margarita ang nakaatas sa kanya at gusto lamang manirahan sa baryo at sundin ang kanyang mga gusto. Kaya napilitang gumamit ng orasyon ang kanyang lola Pasing at lolo Embo. Isinuot sa kanya ang mutya ng kaluluwa, kasabay ang orasyon, at nahati sa 2 ang katauhan niya. Si Rita ang may-ari ng katawan, at si Marga ang gabay diwa na makikita bilang anino. Pero sa kasawiang palad, ay naging bulag si Rita. Sa ganitong paraan, ay maiiwasan niyang isipin o unahin ang makamundong pagnanasa. Mabubuo lamang sila oras na matanggap ni Rita ng buong puso ang kanyang katauhan at maunawaan ng mabuti ang tungkulin at layunin ng kanilang lahi, ang magligtas ng maraming buhay at panatilihin ang kapayapaan sa Isla Margarita at sa iba pang mga lugar. Nakapagsasalita ba siya? Hindi, Daniel.
Nag-uusap lamang kami sa pamamagitan ng isip. Siya rin ang dahilan kung bakit hindi ako makalayo sa islang ito. Pero, nakatawid ka papunta sa baryo, di ba? Oo, pero limitado lang ang araw ko noon. Namiss ko lang ang buhay ko sa baryo nung kabataan kaya pumaron ako ng isang araw. Dati sinubukan kong tumakas sa islang ito, pero muntik na akong mamatay. Doon ko nalaman na hindi ako mabubuhay ng matagal kapag wala si Marga at hindi rin ako makakakita kapag wala siya. Hindi kasi siya makaalis dito sa isla. Sa madaling salita, nakatali ang buhay ko sa islang ito. Ang kwintas sa suot mo. Para sa naman yan? Ito ang nag-uugnay sa buhay naming dalawa. Ito rin ang proteksyon ko sa mga aswang para hindi nila ako malapitan. Kapag nawala sa akin ito, manghihina ako hanggang sa mamatay. Maging siya ay maaaring maglaho oras na mamatay ako. Makapangyarihan ang mutya na ito, pero wala itong pakinabang sa kamay ng ibang tao. Lalo na ang mga taong may masamang hangarin. Tulad nung bata na kumuha niyan. Napaso ang kamay niya. Huwag mo na akong pagalitan, Marga. Nakuha naman agad ni Daniel ang kwintas eh. Anong sabi niya? Sinesermonan niya ako. Saka, salamat daw sa pagtulong mo. Wala yun. Tumigil ka, Marga. Huwag mo nga ako ipahiya. Bakit daw? Ha? Wala. Huwag mo nang pansinin. Hala, totoo ba siya? Isang taong anino? Maaawakan ba siya? Aray! Aray, namalo pa! Teka! Ikaw ang pumalo sa akin kahapon, no? Siya nga, hindi niya nagustuhan ang mga sinabi mo kahapon, kaya nagalit siya. Aba, malay ko ba na ikaw pala ang albularyo na hinahanap namin? Akala ko kasi, magpapagamot ka rin eh. Sana sinabi mo kagad kahapon para maiwasan kong magbitaw ng mga salita na hindi maganda. Kung sinabi ba niya kahapon, Kuya Dindo, maniniwala ka? Tatawanan mo lang siya. Kasi, isa siyang bulag. Oo nga no, di ko kagad naisip yun ah. Mabuti pa ang bata, marunong mag-isip eh. Para ka sintu-sintu kasi. Matulog na kayo at matutulog na rin ako. Dahil bukas, bago sumikat ang araw, babalik ako sa talon. Huwag lang kayo lumabas ng bahay para walang maging problema. Bakit? Ano ang gagawin mo ron? Delikado, baka inaabangan ka ng mga aswang. May kailangan akong kunin doon. Saka huwag kayong mag-alala dahil ligtas ang mga oras na yun. Sige na, bababa na ako. Di kagad nakatulog si Daniel habang iniisip ang kanilang sitwasyon ngayon. Marami ang naglalaro sa kanyang isip at isa na ron ay kung paano kumbinsihin si Rita na tanggapin ng buo ang pagiging isang albularyo. Sa ganung paraan ay makakalaya sa sumpa ang babae at hindi malalagay sa alanganin ang kanilang buhay. 3 oras lang ang itinulog ni Daniel at pagsapit ng 5:00 ng madaling araw ay bumaba na siya sa silong. Saktong bumukas naman ang pinto sa kwarto ni Rita. Nagtaka ang babae nang makita siya. Daniel? Anong ginagawa mo rito? Gusto kitang samahan sa talon, Rita. Hindi ako mapalagay na pabayaan ka mag-isa na pumunta ron. Pero baka mapahama ka kung magkataon na may panganib, Daniel. Walang pinagkaiba sa panganib na naghihintay sa amin kapag ikaw naman ang napahamak doon. Kaya payagan mo na akong sumama sa'yo. Sige na, Rita. Bulag ako sa paningin mo, Daniel. Pero nakikita ko ang matinding pag-aalala sa mukha mo. Kaya, sige, sumama ka kung yun ang gusto mo. Pagkalabas nila, ay medyo madilim pa ang paligid. Hinawakan ni Rita ang kamay ni Daniel na nagbibigay ng kakaibang init sa pandama ng lalaki. Ang init nun ay para bang nagkonekta sa katauhan nilang dalawa at sapat na para matanggal ang lamig na dala ng umaga. Nag-init ang pisngi ng lalaki sa ginawa ni Rita. Napakagat ito sa ibabang bahagi ng kanyang labi habang pasulyap-sulyap ng tingin sa magkahawak nilang mga kamay. Kaya nang magtanong si Rita, ay nagulat siya at halos mabulol. May gusto ka sa akin? Na love at first sight ka sa akin? Maraming beses na kitang nakita na tinititigan mo ko. Ano kasi?
Ang ganda mo kasi, Rita. Bakit ka uminto? Gusto ko lang makita ng harap-harapan ng pamumula ng pisngi mo. Tara na, magpatuloy na tayo. Talaga bang nakikita mo ko? Kung anong itsura ko? 'Di ba, sabi ko naman sa inyo, hanggat narito ako sa isla, nakikita ko ang lahat ng bagay sa tulong ng presensya ni Marga. Kahit yung makakapal mong kilay na halos magtagpo, kitang-kita ko yan. Sabi nila, seloso raw ang taong magkarugtong ang kilay. Totoo kaya? Ikaw ba ay seloso rin? Hindi ko alam kasi hindi pa naman ako nagkakaroon ng kasintahan. Talaga? Kung ganun, ako ang una mong magiging kasintahan? Ha? Ano? Papayag ka na maging tayo? Oo naman. Kasi gwapo ka at mabait. Nagustuhan din naman kita agad nung una kong makita ang mukha mo pagdating natin dito sa isla. Sino bang mag-aakala na ikaw pala ang Daniel na kalaro ko noon at nangangakong pakakasalan ako paglaki? Naaalala mo pa pala ang pangako kong yun sa'yo? Siyempre, ang pangako ay pangako. Isa yun sa dahilan kung bakit ayaw kong tanggapin ang hinabilin sa akin ni Lolo at Lola. Kasi baka hindi mo na ako pakasalan at ayawan mo na ako kapag magiging ganap akong albularyo. Lagi ko yung iniiyakan noon kaya lagi din akong tumatakas para pumunta sa baryo. Wala namang masama sa pagiging albularyo Mas mabuti nga yun May gagamot sa mga tao kapag may nagkakasakit, di ba? Simula ngayon, tatanggapin ko ng responsibilidad na nakapatong sa mga balikat ko. Pag-aaralan ko palalo ang panggagamot at ipagpapatuloy ang nasimulan ng aking mga ninuno. Kailangan ko yakapin ang katauhan kong ito dahil layunin ng mga katulad namin ang magligtas ng buhay. Kung ikaw ay tanggap ang pagkatao ko, bakit ako hindi, di ba? Mabuti naman. Masaya akong marinig yan mula sa'yo, Rita. Nandito na tayo at may isa akong itatanong sa'yo. Kaya mo bang tuparin ang ipinangako mo sa akin noon? Tutuparin ko yun. At handa akong mahalin ka. Kahit sino. At ano ka man. Kaya mo bang manumpa sa harap ng sagradong talon na ito bilang patunay? Sumusumpa ako sa harap ng talon na ito. Lalo na sa Diyos. Nanda akong tuparin ang binitiwan kong pangako sa noon. Pakakasalang kita at mamahalin. Sasamahan sa lahat ng laban at hamon sa buhay. Hinding-hindi kita iiwan, Rita. Buhay ko ang itataya ko bilang selyo sa pangakong ito. Matapos manumpa ay isang liwanag ang nakita sa ilalim ng tubig sa gitna ng talon. May kung anong bagay ang nagliwanag mula roon at kailangan itong kunin ni Daniel. Masaya ako at ikaw ang napili, Daniel. Ang totoo, wala akong kukunin dito. Sinubok lamang kita upang alamin kung ikaw ba ang magiging katuwang ko sa buhay at maging kasangga sa labanan. Ano? Ano ba ang bagay na nariyan sa ilalim? Sobrang liwanag. Pero hindi ako nasisilaw. Nariyan ang mutya ng pagmamahal. Tanging ang nakatakda lamang ang maaaring kumuha niyan sa ilalim ng tubig. Kaya kailangan mong languyin sa ilalim para makuha ang mutya, Daniel. Handa ka ba? Kung yun ang kinakailangan, gagawin ko. Mag-iingat ka. Tandaan mo, magkasama nating lalabanan ng kasamaan. Kailangan nating iligtas ang nakararami at pangalagaan ang mga mahal natin sa buhay. Hinubad ni Daniel ang kanyang damit pang itaas, saka lumusong sa tubig. Hindi naging madali sa kanya ang pagkuha sa mutya dahil dumaan muna siya sa pakikipaglaban sa tubig. Maraming beses siyang inanod pabalik, ngunit hindi siya sumusuko. Ginamit niya ang kaalaman tungkol sa paglangoy. Hindi niya maaaring salubungin ang mga alon dahil hindi siya magtatagumpay at mauubos lamang ang lakas niya. Lumangoy siya sa pinakailalim ng mga bato, saka lumangoy papunta sa kinaroroonan ng kumikinang na mutya. Matagumpay niya itong nakuha at agad-agad tumigil ang nagwawalang alon. Nakangiting umahon si Daniel, bitbit ang mutya ng pagmamahal na nakapaloob sa isang maliit na garapon na tangan ang iilang may kabigatang bato.
Nakuha mo nga! Buksan mo yan at kailangan mo lunukin ng maliit na bato. Pagpili ng katuwang ng isang albularyo ay kailangan dumaan sa 3 pagsubok. Una ay ang manumpa sa harap ng talon upang kilalanin siya ng makapangyarihang mutya. Pangalawa ay kailangan niyang makuha ang mutya sa ilalim ng tubig. Ang pangatlo naman ay kailangan lunukin nito ang bato at matanggap ng katawan ang mutya. Dahil kung hindi matatanggap ng katawan ang mutya, mag-iinit ang kaugatan ng tao hanggang sa magputukan ang mga ugat at mamatay. Binuksan ni Daniel ang garapon at kinuha ang puting bato na kasing laki ng candy, saka walang alinlangang nilunok yun. Naramdaman niya ang magkahalong init at lamig na dumaloy sa kanyang buong katawan, isang enerhiya na nagbibigay sa kanya ng liksi. Matalas na paningin, pang-amoy at pandinig. Gumaan din ang kanyang pakiramdam na para bang kaya niyang talunin ang puno upang makakuha ng dahon sa tuktok. Totoo ba ito, Rita? O guni-guni ko lang? Totoo yan. Kaya isuot mo na tong damit mo dahil ako ang nalalamigan sa forma mo. Pero tandaan mo, wala ka nang kawala sa akin. Ang sumpang binigkas mo sa harap ng talon ay katumbas ng pakikiisang dibdib mo sa akin. Niyakap ni Daniel ang bewang ni Rita at inilapit sa kanyang katawan. Napakapit naman ang dalaga sa kanyang mga braso. Ganun. Pwede na ba kitang halikan? Isang mabilis na halik ang iginawad ni Rita sa mga labi ni Daniel. Ang bilis ng pangyayari. 2 araw lang naging tayo na. Gusto na kita noon pa man, Rita. Kaya hindi ako naghanap ng ibang babae na maliligawan. Sabi mo sa akin, babalik ka kaya hindi ako nawalan ng pag-asa. Alam ko magkikita pa tayo balang araw. At ito na nga ang hinihintay ko. Tol! Lang yan naman, oo. Naglalabi-dabi pala kayo dito eh. Kaya hindi kagad kayo bumalik. Bakit, Tol? Si Alvin nasan? Bakit na iniwan mag-isa? Ako naiwang mag-isa. Lumabas si Alvin dahil narinig namin ang boses mo na tinatawag siya. Akala namin ikaw yun eh, kaya lumabas siya. Pero nung nahawakan si Alvin ng taong tumatawag sa kanya, nagbago bigla ang itsura niya, pare. Naging si Mang Pablo siya. At matapos niya magsalita, ay naging isang halimaw na siya. May malaking pakpak, pare, na para bang malaking ibon. Kagaya nung nakita natin kahapon. Pero naiiba siya, tol. Dahil magkahalong pula, itim, at dilaw ang kulay niya. Sinasabi ko na nga ba't may kakaiba sa lalaking kasama natin kahapon sa bangka? Sigurado may kinalaman sa kanya yung bata na kumuha ng kwintas ko. Pero bakit hindi ko naramdaman ang babala mula kay Marga? Dapat nagpaparamdam siya sa mga nangyayari sa paligid. Daniel? Bakit mo ako tinitingnan? Nakikita ko siya sa katawan mo, Rita. Hindi na siya nagpaparamdam dahil buo na kayong dalawa. Ikaw na ulit si Margarita. Kaya pala biglang bumigat ang pakiramdam ko kanina. Pero kalaunan ay gumaan din. Magandang balita yan. Pero pwede bang kumilos na tayo at iligtas na natin ang kapatid mo? Sabi kasi naman Pablo, kung gusto natin iligtas si Alvin, magtungo daw tayo sa kabilang bukid kasama ka. Kasama ka, Rita. At alam mo raw ang hihingin niyang kapalit. Ngayon natin masusubukan ang kapangyarihan ng mag-asawang albularyo. Kailangan muna natin bumalik sa bahay. May kukunin tayo. Umalik sila sa bahay at kinuha ang nakatago na 2 pares ng espada. Ito ang gagamitin ni Daniel at Rita upang labanan ang mga aswang. Binigay naman kay Dindo ang tungkod na ginagamit ni Rita. Hindi ito isang ordinaryong tungkod dahil may basbas ito mula sa mga veteranong antingero at albularyo. Kaya nitong patumbahin ang masasamang nilalang sa pamamagitan ng kuryente mula roon kapag ihahampas ito sa kanila. Kinuha naman ni Rita ang mutya ng proteksyon at hinubad ang mutya ng kaluluwa. Pinagdikit niya yon at isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas roon. Nang mawala ang liwanag, ay naging isa ang 2 bato. Sinuot itong muli ni Rita
at ito ang kanyang magiging agimat. Naglakbay sila papunta sa kabilang bundok kung saan naroon ang bukid na nagsisilbing kuta ng mga aswang. Masukal at halos walang madaanan papunta sa bundok. Sa kanilang paglalakbay ay nakasagupa nila ang iba't ibang klase ng mga hayop. Mga aswang na nagbabalat kayo bilang hayop sa kagubatan. Ano ba naman to, tol? Wala man lang kadaan-daan. Saan ba sila dumadaan kapag umaalis? Ang tanga naman ng tanong mo, tol. May pakpak sila. Malamang lumilipad lang. Di nila kailangan maglakad. Sa layo ba naman ng lugar na to? Tsaka mga aswang sila, tol. Malalakas sila. Mag-iingat kayo. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Marami sa kanila ang nagtatago sa anyo ng isang hayop. Kung makasagupa kayo ng wakwak, puntiryahin niyo ang kanilang mga mata o ngipin. Dahil yun ang kahinaan nila, maliban sa pagputol ng ulo at pagsaksak sa puso. Uy, tignan nyo oh! May mga kuneho! Ang cute! Dindo, huwag mong lapitan ng mga yan. Bumalik ka rito! Kukuha lang ako ng isa saglit. Dindo, sa kanan mo! Hindi napansin ni Dindo ang biglaang pagsugod ng dambuhalang baboy damo. Binangga siya nito at tumilapon sa hindi kalayuan. Mabilis naman na kumilos si Daniel at parang hangin ang bilis. Tinalunan niya ang baboy ramo at sinaksak sa likuran. Humihiyaw ito ng dahil sa sakit hanggang namatay at bumalik ang totoong anyo nito sa pagiging isang wakwak. Aray ko! Aray! Ang sakit ng balakang ko! Siraulong baboy damo yun ah! Kasasabi ko lang, Dindo. Makinig ka naman para hindi ka mapahamak. Alam nila na paparating tayo kaya lahat ng panganib ay nakaabang na sa atin. Pasensya na, Rita. Hindi na mauulit. Kaya nilang kontrolin ang mga uri ng hayop. Kaya sana huwag kang magpalinlang. Tara na, mukhang malayo pa tayo. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at narating nila ang paanan ng unang bundok. Sa kasunod nitong bundok ay maaaring naroon na ang kampo ng mga aswang. Naalerto silang tatlo nang may malalaking ibon na nagliliparan sa impapawid. Ito ay isang grupo ng mga wakwak na nag-aabang sa kanilang pagdating. Kagad nagtago sa likod ng puno si Dindo sa pag-aakalang susugod ang mga aswang. Pero dumaan lang ang mga ito at bumalik sa pinanggalingan. Sa kanyang pagtatago ay nakakita siya ng maliit na baboy ramo na kumakain ng dahon. Sa sobrang inis niya sa baboy ramong dumambas sa kanya kanina, ay hinataw niya kagad ito ng tungkod sa may bandang puwet ng baboy ramo. Sumigaw ito sa sakit at pumaripas ng takbo. Napailing na lamang si Rita at Daniel sa ginawa ni Dindo. Kala mo ha? Nakaganti rin ako. Langya, kawawang biik, nakakita ng sintu-sintong kalaban. Normal na baboy ramo lang yun. Pero mas mabuti na kaysa maunahan. Bakit ba? Gumanti lang naman ako eh. Kala nila ah. Masakit pa rin ang balakang ko hanggang ngayon ah. Magdidilim na nang makarating sila sa pangalawang bundok. Nararamdaman na ni Rita ang puwersa ng kadiliman na bumabalot sa lugar na yon at naaamoy na ni Daniel ang masangsang na mga baho nito na nagtatago sa mga talahiban. Maya-maya pa ay isa-isang naglabasan ang mga aswang at pinalibutan silang tatlo. Mahigit 20 ang nakapalibot sa kanila at halos naglalaway na ang mga ito. Sabik na sabik, nakainin sila. Tol! Walang iya! Ang dami nila! Kaya ba natin to? Hindi to panahon para maging duwag, tol. Dahil higit pa rin ang kakaharapin natin mamaya. Kaya gawin mo ang lahat para iligtas ang sarili mo. Lumaban tayo hanggat may hininga. Magtiwala ka lang sa amin ni Margarita. Tandaan nyo ang mga itinuro ko sa inyo. Lalo ka na, Dindo. Magtiwala ka sa tungkod. Higit sa lahat, magtiwala ka sa sarili mo. Unang sumugod ang dalawang aswang, kaya sinalubong ito ng atake ni Daniel. Gamit ang dalawang espada, ay napatumba niya ang dalawang aswang sa kasumugod sa iba. Nilabas naman ni Margarita ang latigo na gawa sa metal. Manipis at maliit lamang ito, ngunit malalapnos ang balat kapag ito ay tumama sa kalaban.
Umusal ng maikling orasyon si Margarita bago nilatigo ang sumugod na aswang. Natumba ito at hindi na nakabangon. Isinunod niya naman ang isa pang nagtangkang sumugod sa likuran ni Daniel. Habang si Dindo naman tumatakbo at iniiwasan ang bawat pagtatangkang sumugod ng aswang sa kanya. Naalala niyang may kapangyarihan pala ang hawak niyang tungkod, kaya ipinalo niya ito sa aswang at nangisa ito sa kuryente mula sa bagay na yon. Nagkaroon siya ng tapang at lakas ng loob upang harapin ang marami pang mga aswang. Gabi na, nang mapatumba nila ang lahat ng aswang, saka nagpatuloy para hanapin si Alvin at ang lider ng mga aswang. Nakarating sila sa harap ng kuweba at sa gilid nun ay merong tila isang piging kung saan maraming lamesa na gawa sa kawayan, ngunit ni isa ay walang naroon. Maraming pagkain ang nakahain at halos lahat yun ay karne ng tao. May isang buong tao na ginawang lechon ang nakapatong sa isang lamesa. Sa kabila naman ay tinadtad na katawan ng isang tao, nakakadiring pagmasdan at halos masuka si Dindo. Hinanap ng paningin ni Daniel ang kapatid, ngunit hindi niya ito makita. Pablo! Lumabas ka! Ilabas mo ang kapatid ko, hayop ka! Walang sumasagot, ngunit maya-maya pa ay isa-isang naglabasan ang mga kampo ni Pablo. Halos hindi mabilang sa dami ang mga ito na nakapalibot sa kanila. Marami din sa mga ito ay nakatambay sa ibabaw ng mga puno at naghihintay ng hudyat para sa isang pagsalakay. Maligayang pagdating sa aking teritoryo, Daniel! Isang maotoridad na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid na nagmula sa bukana ng kuweba. Lumabas doon si Mang Pablo habang hawak ang isang tungkod na may bungo ng tao sa tuktok nun. Umupo siya sa kanyang trono na gawa sa bato at kagad sinilbihan ng mga alipin. Nagsalin ng sariwang dugo ang alipin sa baso ni Pablo at kagad niya yung nilagok. Nasaan si Alvin? Ilabas mo siya, demonyo ka! Kalma lang, Daniel. Masyado ka namang agresibo. Tandaan mo, nasa poder kita, kaya magdahan-dahan ka lang. Hindi ako natatakot sa'yo, Pablo. Alam ko na hindi ka takot. Hindi kayo susugod dito kung bumabahag ang mga buntot nyo. Pero syempre, magtatapang-tapangan ka dahil may kasama kang albularyo. Kaso nga lang, isang baguhan at bulag pa. Anong magagawa niya? Huhulaan niya kung kailan ko kayo kakatayin? Mahirap ngumuya na walang laman ng bibig, Pablo. Tandaan mo yan. Huwag kang pakasigurado na hindi ka namin kayang itumba. Nagpapatawa ka talaga, Daniel. Kung baril sana yung dala nyo, siguro ay matatakot ako. Pero anong magagawa ng tungkod na hawak niyang kasama mo? Pati ang espada mong yan, ipanghihiwa mo ba yan ng karne? Mas mabuti pa siguro ay sabayan mo kami sa aming pagdiriwang. Dahil ngayong gabi, maibabalik na sa amin ang makapangyarihang bato na hawak ng bulag na yan. Paano mo nasasabing ibibigay ko sa'yo ang mutya ng proteksyon? Ilabas mo na si Alvin, Pablo. Tama na, satsat mo! Daniel! Alam mo na ang magiging kapalit sa kapatid mo. Batid ko kung gaano mo kamahal si Alvin. Mahalaga siya higit kanino man at sa anumang bagay. Kaya't kunin mo sa babaeng yan ang bato at ibigay sa akin kapalit sa buhay ng kapatid mo. Ibibigay ko sa iyo ng buong buo si Alvin at hahayaan kong makauwi kayo sa inyo ng buhay. Paano kung hindi ko susundin ang gusto mo? Alam mo na ang mangyayari kapag sinuway mo ako, Daniel. Binigyan na kita ng pagkakataon para mabuhay. Binalaan na kita noong nakaraan na wag na kayo magpatuloy dito at manatili na lamang sa baryo. Pero ngayon, nilagay mo sa alanganin ang buhay niyo magkapatid at magkaibigan. Pero sige, bibigyan ko ulit kayo ng pagkakataon. Basta sundin niyo ang kondisyon ko. Tol, niloloko ka lang niya.
Huwag ka magpadala, huwag ka maniwala sa demonyong yan! Dindo, alam kong mahal na mahal mo ang iyong ama, hindi ba? Gusto mo pa ba siyang makita? Anong ibig mo sabihin? Hawak ko ang ama mo. Sinundan ka niya rito sa isla. Pero maswerte ako at una kami nagkita. Isinama ko na siya bilang pabor sa'yo. Anong ginawa mo kay tatay? Nasaan siya? Ilabas sa mga bihag! Kuya! Kuya, tulungan mo kami, kuya! Kuya, tulungan mo kami! Alvin! Pablo! Pakawalan mo sila! Tayo magtuos! Bakit parang atat na atat kang tapusin ang buhay mo, Daniel? Naiinip ka na ba? Tol! Paano si tatay at Alvin? Kailangan natin silang iligtas! Alam ko, kaya humanda ka. Daniel, sundin mo na ang gusto niya. Kunin mo ang kwintas. Pero hingin mo silang dalawa bilang kapalit at kailangan siya mismo ang kukuha. Dindo, humanda ka at sasagipin natin sila. Kailangan mo lang tamaan si Pablo sa tungkod na yan. Ito na, Pablo. Ibibigay ko to. Kapalit sa 2 buhay na hawak mo. Ikaw ang kumuha nito. Magkaliwaan tayo. Bakit naman kita susundin? Ako ang masusunod dito at hindi ikaw. Sige, kung mamamatay lang din kami rito, mas mabuti na rin na hindi ka magtagumpay. Ihuhulog ko sa apoy ang batong ito. Daniel, huwag kang tanga. Bato yan. Hindi yan matutunaw sa apoy. Tama ka. Ang bato, kahit sunugin, ay mananatiling bato. Pero kung ano man ang kapangyarihang merong to, alam mong lahat ay maglalaho. Oras na mapunta to sa apoy. Huwag! Huwag! Sige! Pagbibigyan na kita! Pagbibigyan na kita! Pagbilang ko ng 3, ibabato ko sa itong kwintas. Maganda kayo. 1, 2, 3! Tatay! Alvin! Yuko! Hinagis ni Daniel ang kwintas papunta kay Pablo at kasabay nun ang pagyuko ng 2. Buong lakas na ibinato ni Dindo ang tungkod kay Pablo, kaya nakuryente ito at tumilapon. Kaya naman tumakbo si Alvin at ang ama ni Dindo papunta sa kanila. Sa mabilis na pagkilos ni Daniel ay nabawi niya ang kwintas at ang tungkod. Ibinalik niya sa leeg ni Rita ang kwintas, saka humarap kay Pablo na ngayon ay nanlilisik na ang mga mata. Astuso ka, Daniel. Binigyan mo lang ako ng dahilan para tapusin ka ng tuluyan. Walang kasiguraduhan ng buhay namin sa mga kamay mo, Pablo. Alam kong tuso ka rin at hindi marunong sumunod sa usapan. Mabibiyag mo rin kami. Oras na makuha mo ang bato. Kaya ipagbabakasakali na lang namin ang mga buhay namin upang labanan ka. Lalaban kami hanggang kamatayan. Tapusin sila! Alvin, pumagit na kayo! Huwag kayong lumayo sa amin! Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang at isa-isa ring bumagsak sa lupa matapos tamaan ng espada ni Daniel. Habang si Dindo ay pinoprotektahan ang kanyang ama at si Alvin, ang bawat pulupot ng latigo sa leeg ng aswang ay naghihiyaw sa sakit ang mga ito at hindi na magawang lumaban ng maayos. Lalong nagalit naman si Pablo dahil paubos na ang kanyang mga alagad. Hindi niyo ako matatalo! Ipapatikim ko sa inyo ang bangis ng kamatayan! Unti-unting nagbago ang anyo ni Pablo. Dinoble ang taas at laki ng mga ordinaryong aswang. Ang kanyang mga mata ay lumaki na parang mata ng ahas. Lumabas ang mahahaba niyang pangil at tumutulo ang laway. Mahaba at matutulis ang kanyang mga kuko. Nagmukha siyang isang malaking paniki na may pakpak ng higanting ibon. Humiyaw ng malakas ang halimaw at nagbuga ng malakas na hangin na hindi kayang suungin ng kahit na sino. Daniel, ngayon na! Pagsamahin ang puwersa ng 2 agimat! Magkasabay silang bumigkas ng orasyon at pumesto si Daniel sa harapan at sa likuran naman si Rita. Nabalot ng puting enerhiya ang katawan ni Daniel, habang nababalot naman ng dilaw na enerhiya ang katawan ni Rita.
Sinimulang itaas ni Rita ang kanyang mga kamay, saka ibinaba ng pabilog bago ipinasa kay Daniel ang nilikha na malaking bola ng enerhiya. Sumugod si Daniel gamit ang mabilisang pagkilos at tinamaan ng 2 beses ng espada ang katawan ng halimaw. Hindi natinag ang halimaw at sumugod ito gamit ang mahahaba nitong mga kuko. Ngunit bawat pagkalmot at pagtangkang pagkagat niya kay Daniel ay hindi tumilab dahil sa proteksyon na nagmumula sa kapangyarihan ni Rita. Isang proteksyon na hindi kayang tibagin ng anumang sandata o orasyon. Oras na magsama na ang 2 kapangyarihan mula sa mutya ng proteksyon at mutya ng pagmamahal. Nakahanap ng pagkakataon si Daniel upang patamaan ang mga mata ng halimaw, kaya nahirapan itong makakita, at sumunod ay isang napakalakas na sipa ang kanyang pinakawalan sa bibig nito. Dahilan para sumabog ang bunganga nito at nalagas ang mahahabang pangil. Hindi na pinatagal ni Daniel ang labanan. Inipon niya ang kanyang buong lakas at itinarak ang kanyang espada diretso sa puso ng halimaw na agad nitong ikinahina. Bumalik na sa tunay na anyo ang wakwak. Naghihingalo ito hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. Mga salbahe kayo! Ang dapat lang sa inyo mamatay! Mga salbahe! Mga kampo ni Satanas! Patuloy na pinag-ahampas ni Dindo ng tungkod ang huling aswang na kanyang nakalaban, habang may 3 aswang naman ang nakatakas at mabilis na lumipad palayo. Ang galing! Para po kayo mga superhero, Kuya Daniel, Ate Rita. Ayos! Para ako nanonood ng palabas sa TV. Ayos ka lang ba, Alvin? Hindi ka ba nila sinaktan? Ayos lang po ako, Kuya. Ako ba? Hindi niyo ba ako tatanungin? Hindi na. Mukha namang aliw na aliw ka sa paggamit ng tungkod na yan eh. Teka, nasaan ang tatay mo, Tol? Parehong nanlaki ang mga mata nila nang makitang nakaupo na sa harap ng mesa ang tatay ni Dindo, habang walang habas na kumakain sa nakalatag na pagkain na karne ng tao. Sobrang nagutom ang matanda dahil ilang araw na siyang hindi nakakakain simula nung binihag ng mga aswang. Hoy, Tay! Ano ka ba? Bakit mo kinakain yan? Karne ng tao yan, Tay! Iluwa mo yan! Iluwa mo! Yak! Ano ba yan, Tito? Kumain ka ng tao! Masayang naglakbay sila. Pauwi, dala ang mga ngiti ng tagumpay. Unang laban at unang panalo. Mas lalo silang nasasabik magligtas ng iba pang nangangailangan ng tulong. Gaya ng binitiwang pangako ni Daniel, hindi na siya bumalik sa baryo at nanirahan na lamang sa isla kasama ni Margarita. Tinulungan niya si Margarita sa pangunguha ng mga halamang gamot at para mas mahasa nito ang panggagamot bilang isang albularyo. Matapos ang nangyari sa isla, nabalita sa buong lugar ang kabayanihan ni Daniel at Margarita. Marami na rin ang pumupunta sa isla upang doon ay magpagamot. Maging ang nagmula sa malalayong lugar ay dumadayo na rin sa isla para lang magpagamot at gumaling sa pamamagitan ng mag-asawang albularyo. La? Ano to? Ginto? Oo, ginto yan. Marami dyan. Patingin! Patingin ako! Saan mo nakuha to? Dito. Sa ilalim ng tubig. Tara, sumisid pa tayo! Siguradong yayaman tayo at makakabili ng sasakyan para service dito. Ang layo kasi ng lakarin eh. Oo nga, mahal. Bakit hindi natin naisip yun? Kasi, kontento na tayo kung anong meron sa atin ngayon. Hindi tayo nangarap ng masigit pa. May makain lang tayo at matulugan, sapat na. Higit sa lahat ay nagmamahalan. Anak na lang ang kulang sa atin eh. Ganun ba? Tara sa bahay. Hayaan natin sumisid yung dalawa dyan. Gusto ko rin sumisid sa nag-iisang perlas ng Isla Margarita. Ikaw ha? Ang pilyo mo. Tara na nga. Yun! Ayos! Diyan muna kayo ha! Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila sa isla,
Napagdesisyonan nina Daniel at Margarita na bumalik sa baryo upang ipagpatuloy ang kanilang buhay doon. Sa pagbabalik nila, mainit silang tinanggap ng mga taga-baryo, lalo na at alam ng mga ito ang kumalat na balita tungkol sa kanilang pakikipaglaban sa misteryosong isla. Di nagtagal, nagpakasal din sina Daniel at Margarita sa isang simpleng seremonya sa munisipyo na dinaluhan ng kanilang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Sa harap ng batas at ng kanilang mga mahal sa buhay, sila ay nanumpa ng walang iwanan, magkasama sa hirap at ginhawa hanggang sa huling hininga.